Nakitang palutang-lutang ang bangkay ng isang sanggol sa estero sa Quezon City. Yan at iba pang balita sa Luzon, hatid ni Michael Sison. Sa unang tingin sa kuha ng CCTV, aakalaing manika ang nakalutang sa Buaya Creek sa Quezon City. Pero nang magpunta sa lugar ang mga opisyal ng Barangay Quirino 2A, isang patay na sanggol pala ang nasa estero. Nagtulong-tulong ang mga residente at mga otoridad para makuha ang sanggol. May mga sugat sa ulo at ilang bahagi ng katawan ng sanggol na nasa 3 hanggang 6 na buwan ng edad. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad kung paano napunta ang sanggol sa estero. Namatay sa kanilang bahay sa Rodriguez, Rizal ang 43 taong gulang si Edgar Suarez at ang kanyang pamangking si Ramon Tama. Base sa investigasyon ng pulisya, pinasok ng mga salarin ang bahay ng magtiyuhin at doon pinagbabaril at pinagtataga. Nasugatan naman ang anak na babae ni Suarez na hinampas daw ng bato sa ulo. Sospek sa krimen si Marites Torreja at ang anak niyang si Angelo na pawang mga kapitbahay ng biktima. Inaresto sila ng mga pulis. Hinahanap naman ang asawa ni Marites na si Angeles. Batay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, nagkaroon daw ng malaking away ang pamilya ng mga biktima at ang mga sospek kamakailan. Itinanggi naman ng mga Torreja na sila ang pumatay sa magtiyuhin. Aabot sa 300,000 pisong halaga ng mga peking tsinelas ang sinira ng Intellectual Property Office of the Philippines at Bureau of Customs sa Cabuyao, Laguna. Posible raw kasing toxic o nakalalaso ng mga materyales na ginamit sa paggawa nito. Sa loob ng 2 taon, nasa mahigit 9 bilyong piso na ang kabuang halaga ng mga substandard na damit, electronics at pagkain na nasabat ng customs. Hindi naman daw ito basta-bastang maidodonate kaya sinisira na lang. Nasawi sa Lawag City, Ilocos Norte, ang isang lolang 77 taong gulang matapos mabangga ng van. Sa lakas ng pagkakabangga sa biktimang si Nieves Tapek, tumilapon siya ng ilang metro. Sumuko naman sa pulisya ang driver ng van at nangakong makikipag-areglo sa mga kaanak ng biktima. Yan ang mga balita sa Luzon. Michael Sison reporting.